Mga minamahal na mga kaibigan, sa inyo po lahat ng mga nanonood po sa ating programa ngayon, kami po ay nasasabik lagi na makasama kayo. At sana po ay huwag kayong makakalimot. Linggo-linggo po ito, tuloy-tuloy po ang ating programa na samahan niyo po kami at sa pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon, tayo po lahat ay magkaroon ng mga karapatang magpuri sa Kanya. Muli po akong inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating talakayang ito ay makakasama natin muli si Pastor Tornalejo. Magandang araw, Pastor Ben. Purihin ng Panginoon na patuloy tayo binabasbasan upang tayo ay makapaglingkod sa kanyang sambayanan ng Panginoon. Sa ating lahat ng mga televiewers na walang sawa na nagsusubaybay sa ating programa, purihin din ng Panginoon sa inyong kabutihan at sana po ay ang lahat nasa mabuting kalagayan at ang patnubay ng Panginoon ay masa sa atin. Sa nakaraang linggo po ay ating pinag-aralan ang ating leksyon na pinamagatang hanapin ang Panginoon at mabuhay. Napakagandang leksyon po at ito'y talagang para sa ating lahat, naangkop sa ating lahat. Ngayon naman po linggo ay ating tutunghayan ang ating ikanim na leksyon na pinamagatang nasasabik na magpatawad. At dito makikita natin at makikilala pa natin ng lubos ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa leksyong ito ay ating maunawaan ang Diyos ay lalo pang higit at handa na magpatawad sa sino mang lalapit sa Kanya. At hindi mapag-aaralan na may mga lingkod din ang Diyos na hindi handa na sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. At hindi rin handa magpatawad sa mga nagkasala laban sa Kanya. Ating makikita hindi makita ang magandang bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. At sa pag-aaral din ito ay makita natin ang tagumpay ng gawain ng Panginoon. Muli, ang apila na ating Diyos, kagaya ng ating tema sa buong trimestring ito, hanapin ang Panginoon. At matatamo natin ang kagalakan sa ating buhay sa araw-araw. Tayo muna po'y dumako sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming tagapaglikha at tagapagligtas. Kami po ay pumupuri sa iyo sapagkat Ikaw ay mahabagin at mapagmahal sa amin. Lumalapit kami muli sa iyo, nagpapasalamat sa ipinagkaloob mo sa amin na buhay at kalusugan. At narito po muli kami, magpapatuloy sa aming pag-aaral na aming leksyon. Bigyan mo po kami ng pag-uunawa. At kami po ay nanalangin din sa lahat namin ng mga televiewers na sana po ang iyong basbas ay nasa amin lahat. Salamat po sa kahilingan at sa pagtugon sa aming kahilingan. Ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo dadako na po sa ating ika-anim na leksyon at napakabuting ating tunghayan muna ang ating susing talata na masumpungan sa Jonas Kapitulo 2 sa talatang 9. Ganito pong wika. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. Napakaganda po ng ating talata. At punong-puno ng sigla at pag-asa. At ito sana yung palagi nating maging karanasan. Amen. Buhay na natin, lifestyle na tayo palaging nagpapasalamat, punong-puno ng pag-asa at kagalakan sa ating Panginoon. Tutunghayan natin ngayon ang isang bagong leksyon na kung saan ang sumulat ay si Propeta Jonas. Okay. Pastor, ano bang masasabi mo sa ating leksyon ngayon? Ang ating leksyon ngayon ay familiar sa lahat, siguro, Pastor Ben. Ang kasaysayan o story ni Jonah ay familiar kahit na nung tayo'y bata pa, alam na natin ang kasaysayan ni Jonah kung paano siya ay inutusan ng Panginoon na magpunta sa Nineveh at mangaral doon. Dangan nga lamang at inutusan siyang pumunta sa silangan pero ang kanyang ginawa ay papuntang kanluran. At nagbiyahe pa siya ng malayo at ipinakita niya yung hindi niya kahandaang sumunod sa utos ng Panginoon. Ano kaya ang dahilan nito? Ayon sa mga manunulat, may maraming kadahilanan. Bakit na nag-aatubili si Jonas na magpunta sa Nineveh? Kung tingnan natin ang Nahum, Kapitulo 1, talata 8 hanggang sa 11, may isang kadahilanan dito ang binanggit na isa siguro ng mga dahilan bakit ayaw ni Jonas magpunta doon sa Nineveh. At siguro basahin, Pastor Casimiro. Sa aklat ng Nahum? Nahum, Kapitulo 8, Kapitulo 1, talata 8 hanggang 11. Okay. Nahum, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 11. Ngunit sa pamamagitan ng manggugunaw na baha
ay kanyang lubos na wawakasan ang kanyang dako at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ano ang inyong kinakata laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig na ikalawa, sapagkat yamang sila'y maging gaya ng mga salasalabat na tinik at maging napakalasing na parang malalasing. Sila'y lubos na masusupok na parang tuyong dayami. May lumabas na sa iyo na nag-iisip ng kasamaan laban sa Panginoon na pumapayo ng masama. Ito ay wika ni Nahum laban sa Nineveh. Kasi ang Nineveh ay matinding kalaban ngayon ng Israel. At ito ay isang dahilan na bakit ayaw ni Jonas magpunta doon. Kasi ayaw niya na ang mga taga-Nineveh ay magbalik sa Panginoon. At alam naman natin na alam ni Jonas na ang Panginoon ay mahabagin. Basahin natin ang Jonas Kapitulo 4, talata 2, kung ano talaga ang pagtingin ni Jonas sa Panginoon, bakit ayaw niya magpunta doon sa Nineveh. Okay, so tingnan natin sa aklat ng Jonas, sa Kapitulo 4, talatang 2. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa. Kaya't ako'y nagmamadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talasas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Pastor Ben, tinutukoy dyan ang isang dahilan. Bakit ayaw ni Jonas pumunta sa Nineveh? Kasi ang Nineveh ay matinding kalaban ng Israel. At alam ni Jonas na kung magpunta siya doon at ibigay ang pangaral galing sa Panginoon, baka totoong magsisi ang mga taga-Nineveh kasi ang Panginoon sabi niya ay mahabagin. At sila ay, they will be spared, na hindi sila magunaw, hindi sila mawawasak. Isang dahilan yan. Bakit ayaw ni Jonas? Sapagkat matindi ang galit ni Jonas sa taga-Nineveh. So meron silang background ng mga naunang mga panahon kung paano ang mga taga-Nineveh ay gumawa ng pagsalakay sa mga Israelita at napakaraming pinatay. At kilala sa kalupitan ang mga taga-Nineveh. Totoo yan. Kaya yun marahil ang kanyang dahilan na gusto niya hanggat maaari ay parusahan na lang sila. Hayaan na lang silang mamatay sa kanilang kasalanan. So gano'n ang kaisipan ni Jonas. Yan ang kanyang kaisipan. Isa sa masamang kaugalian ni Jonas, hindi niya tinanggap na ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. Hindi niya gusto na yung kalaban ng Israel ay maliligtas. Ang gusto niya na sila ay maguguna, mawawasak. Yan ang dahilan bakit siya tumakas puntang Tarsis. Meron ako isang nabasa na ito si Jonas ay makabayan, makabansa. Kaya kung may mga laban sa kanyang bansa, ay laban din siya roon. At marahil ito ang kaisipan na ayaw niyang pumunta doon sa Nineveh dahil ang gusto nga niya, hayaan mo parusahan lahat yan at mamatay sila at sabagay sila yung mga kalaban ng Diyos. So masabi natin na meron tayong pag-aaral kasi noong mga nakaraang leksyon na ang Diyos ay Diyos din ng lahat ng mga bansa, hindi lang ng Israel. Bagamat special chosen ang Israel, pero ang pagkakapili sa kanila ay para gumawa ng isang misyon na ang lahat ng mga bansa ay dalhan ng pabalita na makilala nila ang ating Panginoon Diyos. Magandang punto yan, Pastor Ben. Ang sinabi mo na ang Panginoon ay Panginoon ng bansa, lahat na bansa. Hindi lang sabi na itong ating nationality, confined or exclusive tayo. Kung tayo ay Christians, ang ibig sabihin ay lahat tayo ay magkakapatid. So atin tunghayan ang ating leksyon. Ano ba ang pinagawa? Ano ba talaga yung tuwirang ipinapagawa ng Diyos kay Jonas nung siya tawagin ng Panginoon? Ang ating nabasa diyan sa kasaysayan ni Jonas na pinapunta siya sa Nineveh, mangaral siya doon upang ang mga taga-Nineveh ay maging matuwid sa kanilang daan, sa kanilang pamumuhay. Sapagkat nakikita natin na ang kanilang mga karanasan, ang kanilang mga ginagawa ay mga masama. At ang ibig sabihin ng Panginoon na sila ay dapat babalik para hindi sila mawawasak. Kasi ang mensahe ng Panginoon na ipinadala kay Jonas na kung hindi magsisi ang Nineveh, mga kapatid, mga kaibigan, sila ay magugunaw, mawawasak at mawawala. Okay, marahil mabuting ating basahin sa Banalang Sulatan ang tuwirang pag-uutos ng ating Panginoon kay Jonas. Sa aklat ng Jonas Kapitulo 1 sa talatang 2, ganito ang wika. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang iyon, at humiyaw ka laban doon,
sapagat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Isang napaka masabi natin na graphic description, ang kanilang kasamaan. Inalarawan ang kanilang kasamaan ay aabot sa harap ng Panginoon. Sobra na talaga. Kailangan ng kalusin. So ito ang dahilan na ang Panginoon ay gumagawa dahil ayaw niya sila rin na may pahamak. Totoo yan. So tumawag siya ng kanyang lingkod upang bigyan sila ng pabalita at ang sabi, humiyaw ka at ipaalam sa kanila ang kanilang magiging kalagayan. Ang nakakalungkot dyan, si Jonas ay hindi nagtugon na sa panawagan ng Panginoon. Tumakas siya. At yan ay malaking kasalanan na nagawa ni Jonas. At alam natin kung anong nangyari. Sa kanyang pagtakas, nagsakay siya ng barko patungo ng Tarsis. At sa kalagitnaan ng dagat, alam natin kung anong nangyari, may dumating na isang napakalaking bagyo na ang mga tripulante ng barko nagsabi na parang may galit ang mga Diyos sa atin. Nalalaman nila na hindi karaniwan ang nangyayari sa kanila, Pastor Ben. So dito makita natin na si Jonas ay talagang bantulot na pumunta. At nabasa natin kanina ang mga kadahilanan. Una, kilala niya ang Diyos. Gaano man kasama, ito actually napakagandang paglalarawan nito sa Diyos. Bagamat ito yung pangangatwiran ni Jonas na para bang hindi maganda, pero sa isang banda ay napakaganda na ang Diyos ay kahit gaano kasama ang tao, ang Diyos ay nakahandang magpatawad. Siya'y puno ng kahabagan. At si Jonas ay nagpapatotoo dito. Hindi niya indonsyon siguro na magpatotoo, pero sa pamamagitan ng kanyang salita, siya'y nagpapatotoo kung sino ang Diyos at kilala niya ang Diyos. Puno ng biyaya at kahabagan. Gaano man kalaki ang kasalanan ng mga taga-Ninive. Alam ni Jonas, pag sila'y nagsisi, pag sila'y nagbalik loob, tatanggapin sila ng Panginoon. At yun ang ayaw din ni Jonas, sapagat sa kanyang puso ay meron din siyang kaisipang kagantihan. Gusto niya, sige, parusahan mo yan, Panginoon. Hayaan mong mawala silang lahat at sabagat sila kalaban ng bansang Israel. Pero dito pinakita ng Panginoon ang kanyang kaisipan, hindi dapat gayon ang maging kaisipan ng kanyang mga lingkod. Habang bumabagyo, Pastor Ben, doon sa kalagitnaan ng dagat, may isang paradox na nangyayari. Yung mga tripulante na hindi mga, masasabi natin mga Israelita, hindi mga Hebreo, sila ay naniniwala sa Panginoon. Sila ay naniniwala na ito ang kagagawa ng Panginoon upang may isang tao na dapat bigyan ng pangaral. Habang dito si Jonas ay tumatakas sa Panginoon, may mga tao naman na nagkikilala sa tunay na Diyos. So ano bang mahalagang punto ang mabuting ating tingnan na makukuha natin dito sa pagtakas na ginawa ni Jonas? Sasabihin natin pagtakas sapagkat siya mismo nagsabi, siya inuutosang pumunta sa Ninive. Pero ang kanyang ginawa, opposite direction. Doon siya sa Tarsis papunta. At yun ay kahayagan ng kanyang pagtakas. Ayaw na talaga. So ano yung puntong pwede natin makita rito sa leksyong ito? Sa practical point of view, Pastor Ben, mga kaibigan, parang ang ginawa ni Jonas, isang bagay na imposible. Imagine, running away from God. Makakatakbo ba tayo palayo sa Panginoon? That is impossible. Ang ginawa ni Jonas dito sa kasaysayan na parang umiiwas sa Diyos at ito ay isang imposibleng bagay na magawa ng isang tao. Ang isang tao ay walang kapangyarihan na makatakbo at makakubli sa Panginoon. Sabi pa dito na si Jonas ay mas maituturing natin na gumawa ng isang bagay na napaka-imposible sa harapan ng Panginoon. Kung basahin natin ang Jonah, chapter 1, verse 9. Okay, ganito umika. Ito ang paglalarawan sa kalagayan ni Jonas. At kanyang sinabi sa kanila, ako isang Hebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Inamin ni Jonas na siya ay tumakas sa Panginoon na gumawa ng ng langit, ng lupain, at ng dagat. Nagpapakita na ang kanyang ginawa ay parang absurd kung sa English pa, parang hindi dapat magawa ng isang tao na may common sense. Hindi siya makatakbo sa Panginoon kasi kahit saan siya magpunta, nandun ang Panginoon kasi siya ang gumawa ng langit, ang lupa at ng dagat. Dagdag pa dyan, atin basahin ang Revelation, aklat ng Revelation, chapter 14, verse 7. Aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 14,
talatang 7. 7. Ganito ang wika. At sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Diyan din ang paksa na sinabi ni Jonas tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ang gumawa ng langit at ng lupa at ng karagatan. So dito pinapahayag niya ang siya nagpapakilala. Kung minsan parang nakakatawa itong sitwasyon dahil samantala nakasakay siya doon sa malaking barko na yon at nagkaroon ng malalakas na mga alon at ang mga tao ay nananalangin sa kanilang Diyos. Pero si Jonas, ibang kanyang ginagawa. Tulog na parang walang pakialam. Nagtatago pa. Na sana siya yung gumagawa ng mga pananalangin at ang mga tao siyang nagtatago. So, parang iba ay kamusta kaya tayo mga kapatid sa ating mga problema? Sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Sasabihin natin, yung ibang mga tao walang kaligtasan, pero tingnan natin, may mga taong tumatayo sa kalsada, na tumatayo sa bus, gumagawa ng pangangaral, nagmimensahe. Marahil konti lang ang kanilang kaalaman, pero yung konting kaalaman na yun, kanilang ginagamit. Pero tayo na nagkiklaim ng mga katotohanan, maraming kaalaman, anong ating ginagawa? Sa isang bagay, ang karanasan ni Jonas ay mai-apply din minsan sa atin, kaugalian. Tayo ay walang hangarin na mag-share ng message at sa halip na magbahagi ng mensahe, tayo ay lumalayo at tumatakbo palayo sa Panginoon. Maaari kaya mga kaibigan na meron tayo mga kakilala na sabi nating kalaban natin or hindi natin kursunada o ayaw natin sa kanila. Pero nadama natin tayo tinatawag ng Panginoon na magmensahe sa kanila, na tayo yung lumapit sa kanila, na tayo yung magpakumbaba sa kanila. Maaari kaya kagaya rin tayo ni Jonas na sa halip na lumapit ay lalayo. Sa halip na gawa ng mabuti at pag malasakit ay ang ating hinahangad, ay ang kanilang kapamakan. So magaganda mga punto ito mga kaibigan na atin din sa alang-alang na ang mensaheng ito sa aklat ng Jonas ay hayaan po natin maging makabuluhan sa ating lahat. Amen. At tingnan natin ang mga spiritual lesson. Ano ang mga mithiin ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng leksyong ito? Bagamat may magandang kwento, pero tingnan natin anong mensahe ng kwentong ito sa ating mga buhay. Maaari kayang tayo rin ay kagaya ni Jonas. So ipagpatuloy po natin ang ating leksyon at dito makita natin ang mga karanasan pa ni Jonas. Pastor, ano mga laman ng awit ni Jonas? Alam natin ang Diyos ay namagitan na. Gumawa na ng pagligtas, si Jonas ay inihagi sa dagat, at samantalang siya ay palubog ng palubog, pero to make the story short sa ating paksay, alam natin inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda. Isang malaking isda, at siya ay nilulon ng isda. At pagkatas dinala siya pabalik doon sa kanyang dapat puntahan. At pagdating niya roon, ay gumawa siya ng isang awit. Ano bang laman ng awit na ito? Before that, Pastor, siguro linawin natin na hindi balina ang... yun ang pangkaraniwang kaisipan Pero sa Biblia, makikita natin ay sinasabi ang malaking isda. Malaking isda. Habang doon sa satiyan ng malaking isda, si Jonas ay sumulat at si Jonas ay nagbigay ng isang awit. Gumawa ng isang awit. Basahin natin na... hindi siguro siya sumulat kasi pero sa kanyang kaisipan. Sa kanyang kaisipan ay sa kanyang katauhan ay meron siyang awit na gumawa siya ng isang awit. Sa Jonah chapter 2, basahin natin kung ano itong awit. Anong nilalaman itong awit? Jonah chapter 2. Gusto ko lang i-clarify bago basahin ito. Yung bang awit na binuo niya nung siya ay nasa kanyang tiyan o siya nung dalhin na doon sa Ninive? Basahin natin siguro. Kasi sa Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Ganito umika. Na magkagayoy na nalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Siyol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon, at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may
gayon may titingin akong uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga babaan ng mga bundok. Ang lupa, sangpu ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Nang ang aking kaluluwa ay nanglulupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap na mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda, at iniluwa si Jonas sa tiyong lupa. It is implied siguro, Pastor Ben, na itong panalangin ni Jonas, yung prayer of thanksgiving, dito pa siya sa loob ng isda. Or masasabi din natin na pagkalabas niya sa isda. Subalit, hindi yan mahalagang punto kung kailan ito sinulat o kailan ito naisip ni Jonas. Subalit, ang importante dito, ang mahalagang punto dito na si Jonas ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay iniligtas at binigyan ng isa pang pagkakataon na matupad ang kanyang panata sa Panginoon, na ang kanyang panata bilang isang mensahero, bilang isang propeta na sa araw, anumang oras, dapat siya tumugon sa panawagan ng Panginoon. Yan, napakaganda niyan. Sapagkat siya na tinawag ng Panginoon at siya na may tumugon sa Panginoon na gaganap ng kanyang gawain, ngayon na may dumating ang pag-uutos na kanyang tinatangyan, at ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa kanya na siya mayroong pinanumpaan. At napakaganda naman ang kanyang binanggit sapagkat kanyang pinahayag na handa siya. Nandun ang kanyang kahandaan na tumupad na sa kanyang pinanumpaang katungkulan. Isang magandang punto nito, Pastor, na ang Panginoong Diyos ay handa palagi magbigay ng second chance. Always ready to forgive. Yan ang title ng ating lesson, Nasa Sabik Magpatawad. Kahit sa karanasan, hindi lang sa karanasan ng mga taga-Nineveh, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lang sa karanasan ng mga taga-Nineveh, sa kasaysayan ni Jonas, na experience ni Jonah, ang eagerness ng Panginoon to forgive him in spite na siya ay tumakas sa Panginoon. So nakakatuwa itong pangyayaring ito sapagkat siya yung inuutosang pumunta sa Nineveh at naunawaan niya ang Diyos ay magiging sabik na magpatawad sa mga taga-Nineveh. Pero siya yung unang nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Sa kadahilan ng siya ay pumunta sa ibang lugar, pero iniligtas siya ng Diyos mula sa karanasang iyon. Totoo yan, Pastor Ben. So, tunghayan na natin ngayon. Si Jonas ngayon ay dinala na ng malaking isda doon sa Nineveh at naroon ang kanyang pagpapahig ng kahandaang tuparin ang kanyang ipinangakong misyon na gagampanan. Now, ano naging resulta ng kanyang pangangaral doon sa Nineveh? Very good news. Ang masasabi natin nangyari sa Nineveh. Sapagkat sa pagpangaral ni Jonas, sila ay nagsisi, sila ay nagluksa, sila ay nag-ayuno, in short, sila ay tumugon sa panawagan na bumalik sa Panginoon. At sila ay nabigyan ng second chance na hindi sila mawawasak, hindi sila mamamatay, at yan ang magandang nangyari sa Nineveh. So, kung tayo yung nagpunta siguro sa Nineveh na inutusan ng Panginoon para gumawa ng pangangaral, meron tayong mission trip, ano? At nakita natin ay buong bayan ay gumawa ng pagtanggap sa panyaya ng Panginoon. Ay sasabihin sa iyo, kapatid, ito ay mapakalaking celebration sa atin. Totoo yan, Pastor Ben. Ano kaya ang kalagayan naman ni Jonas? Nagse-celebrate na rin kaya siya? No, very sad to say. Nasabi mo na ito ay isang napakalaking successful mission trip ni Jonas kasi lahat, buong bansa ng Nineveh, masasabi natin na this is the most successful evangelistic mission. Converted ang lahat sa Panginoon. Subalit, napakalungkot ang ginawa ni Jonas. Siya ay hindi nasiyahan sa nangyari. Siya ay nagsabi na nagsisi siya na ginawa
ng Panginoon na bigyan ng chance ang taga-Nineveh. So, bakit siya hindi naging masaya? Kasi ito hindi normal na sitwasyon eh. At tinanggap na niya tinanggap na niya yung kalooban ng Diyos na siya pumunta sa Nineveh para gumawa ng misyon. Tutuparin niya ang kanyang pangako. At napakaganda naman ang naging resulta. Buong kaharian ay tumanggap sa Panginoon. Anong dahilan at hindi siya masaya? Ito ang kasalungatan ng human nature, mga kapatid. Ang Panginoon nagpapakita na siya ay handang-handa magpapatawad. Kahit na si Jonah ay pinatawad ng Panginoon. Ngayon, si Jonah naman na pinatawad ng Panginoon, siya mismo ngayon ay hindi handa magpatawad. Ang Panginoon ay handa magbigay ng chance sa taga-Nineveh na sila ay maligtas. Ngunit si Jonas, hindi siya nasiyan sa nangyari. So, ano naging tugon dito ni Jonas? Sa kanyang karansang yon na hindi siya nasiyahan, ipinahayag niya talaga na hindi talaga siya masaya. Paano siya nakipag-ugnayan ngayon sa Panginoon? Basahin natin, Pastor, sa Jonah chapter 4, verses 5 to 10. Sa Jonas Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 10. Nang magkagayi lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at do'y gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim na yaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoon Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y ng lupaypay at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kaniyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Yan, makikita natin sa nabasa natin, Pastor Casimiro, ang kabaliktaran sa kagwalian ni Jonas. Siya ay galit na galit sa pagkamatay ng halaman. Subalit, kinasisiyan niya sana na mamatay yung mga taga-Nineveh. Isang kabaliktaran, mga kaibigan, mga kapatid. Mas mahal pa ni Jonas yung halaman kaysa sangkatauhan ng Nineveh. Isang masasabi natin na baliktad talaga yung isip ni Jonas. Siguro makita natin dito, meron kasing convenience na kapalit. Yung kikayon kasi na yon ay malaking tulong sa kanya. So makita natin dito, yung personal na kapakinabangan. Pero yung pagsisisi ng mga tao ngayon, wala siyang pakinabang. Actually, ang gusto nga niya ay mamatay silang lahat. Kakaiba sa kaisipan ng ating Panginoon na ano ba yung kikayon na yan? Isang halaman lamang na biglang tumubo. Pero napakarami mga taong ito na higit na mas mahalaga kaysa sa kikayon. Pero kahit sa common sense, Pastor Casimiro, kung ihambing natin yung kahalagahan ng halaman sa maraming tao sa Nineveh, walang halaga yung halaman na yun. Yung iniisip lang ni Jonas, yung kanyang sariling kapakanan. Self-interest lang talaga. At ito ay hindi dapat ni Jonas na ipakita sapagkat siya ay pinatawad ng Panginoon, binigyan ng second chance, ito pa ang kanyang pinakita. Okay, so makita natin mga kapatid na itong naging pag-uugali ni Jonas ay sabi natin nakakalungkot na karansan. Pero maaari kaya na ganito rin tayo, na napakarami mga taong nawawaglit, ang kailangan natin mapadalhan ng pabalita na ating pagmalasakitan, na ating dalhin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Totoo Pero yan. tayo ay abalang-abala marahil sa mga personal na interes na wala tayong panahon para sa mga bagay na iyon. Kung tunay tayo mga lingkod ng Diyos at tayo na sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kaisipan na kagaya na sa ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng mga mata na makikita natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Amen. Na yun ang nakalulugod sa ating Panginoon. So napakagandang ating siyasatin ang ating mga sarili. Mapakarami natin pwedeng magawa. Napakarami natin mga pagkakataon na
isa kabuhayan ang pagiging mananampalataya at ang mga bagay na iyon ay nakalulugod sa ating Panginoon. Amen. Pastor, ano pa ang mga leksyon na maaari nating matutunan o makuha mula dito sa Aklat ng Jonas? Bigyan ko lang ng diin ang kaugalian ng tao at yung kaugalian ng Panginoon. Ang tao ay hindi handa magpatawad. Siya ay sabik. Ang Panginoon naman ay sabik magpapatawad sa atin. Sa karanasan natin, masasabi natin na hindi lamang si Jonas ang hindi handa magpatawad. Sa ating karanasan, tayo mga anak, nagsabi tayo ay mga anak ng Panginoong Diyos, tayo ay nasa katotohanan. Subalit ang karanasan ni Jonas ay karanasan natin. Hindi tayo handa magpatawad. Ngunit dito makikita natin ang Panginoong Diyos handang-handa magpatawad kahit sino sa lahat na tao handang tanggapin ng Panginoon. Sana po na ang ating ugali ay maggaya sa Panginoon na kahit hindi natin masabi na kasama sa church, kasama sa iglesia, handa tayong tumanggap sa iba at handa magpatawad. Pastor, anong masasabi mo doon sa meron akong nakausap na siya ginawa ng hindi mabuti? At ang wika ko ay, alam mo, higit na mas mabuti ang magpatawad. Alam mo, sagot niya sa akin, Pastor, hindi ako Diyos. Na kaya kong magpatawad sa kalaki ng ginawa niyang kasalanan sa akin. Anong masasabi mo sa ganun? Kung ating bigyan pansin ang Matthew 18, doon natin makikita yung parable of the unforgiving servant. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi tayo handa magpatawad sa nagkasala sa atin, hindi rin tayo makatanggap ng kapatawaran. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon na tayo ay pinatawad, nakaranas tayo ng kapatawaran, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibig sabihin, dapat tayo rin handa magpatawad. So isang tao, Pastor Ben, kung hindi handa magpatawad, hindi rin siya makatanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Isang mahalagang bahagi sa ating leksyon ay yung ikaw ay pinatawad, pero sa karanasan ni Jonas, hindi naman siya handang magpatawad. Nagpahayag pa siya ng kanyang awit ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa pagliligtas na ginawa sa kanya, sapagkat naranasan niya mismo na sandaling iyon ang pagpapatawad ng Diyos. Pero noong ang mga taga-Ninive humingi ng patawad sa Diyos, lumapit sila sa Diyos, hindi siya natuwa sapagkat ayaw niya. So ito yung mga leksyon na dapat din nating kapulutan ng aral. Na kung paanong tayo ay pinakitunguhan ng mabuti ng Diyos, i-extend natin ang kabutihang iyon sa ating kapwa. Amen. So mga kami na mahal namin mga taga-subaybay, mga kapatid, maaari kaya na meron pa tayong hindi mapatawad, pero tayo naman ay nag-i-enjoy palagi sa araw-araw sa mga pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakamali. Tayo pong lahat ay nagkakasala pa rin, tayo lahat ay nagkakamali, pero napakabuti ng Diyos, sapat palagi ang kanyang biyaya upang tayo kanyang mapatawad. At kung maranasan natin ang kabutihan ng Diyos, hindi ba maaari na ito rin ang ating ipahayag sa ating kapwa? Na iabot din natin ang ating mga kamay at kagaya ng Espiritu natin Diyos, magkaroon din tayo ng kasabikan na tayo magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, Pastor, ano pang yung mga pananalita tungkol sa ating leksyong ito? May isang punto na bigyan kong pansin, yung attitude ng mga taga-Nineveh. Ang kanilang hari, ang lahat ay tumugon, lahat ay tumanggap, silang lahat ay nagsisisi. Ito ay isang malaking o matalas na sansala sa kaugalian ng Israel. Sila ay tinawagan ng Panginoon, yung mga pangulo, yung mga leaders ng Israel ay hindi tumugon sa panawagan ng Panginoon, habang ang mga taga-Nineveh ay tumanggap. Sana po yung ating kaugalian ay kasama ng mga taga-Nineveh, kahit na sila ay masama, kahit na sila ay masabi natin na sukdulan ang kanilang kasamaan, sila ay naligtas sapagkat tinanggap nila ang Panginoon. Sa atin din, kahit masabi natin na tayo ay masama, tayo ay walang kwenta, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga na tayo ay lalapit sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, yan ang mahalaga. Kahit sino tayo, tayo ay lalapit sa Panginoon at tayo ay tatanggapin ng Panginoon. Ako ay nakita kong isang napakagandang leksyon dito bilang isang mangangaral at tagapaghatid ng mabuting balita. Madalas ay aking nadidinig, sabi ko ay gumawa tayo ng pangangaral doon. Ay nadidinig ko talaga, ako, Pastor, masyadong delikado yan.
Kilala ko yung mga taong yan, wala nang pag-asa yan. Gusto kong tingnan yung kalagayan ba na parang madali sa ating humatol na malabo na yan, hindi na magbabago yan. Malalak na yan. O yung salitang kanto pa na talamak na yan. Hindi na, wala nang pag-asa yan. Meron tayong kumisang attitude na pag nakita natin grabe na ang kasalanan, para bagang tinitingnan natin hopeless na. Pero tingnan natin ang kwentong ito sa buhay ni Jonas sa kanyang aklat na naroon ang kasamaan ng Ninibe. In fact, talagang binanggit ng Diyos ang kalagayan ng mga taga-Ninibe na talagang sukdulan ang kasamaan nila. Sila talagang malulupit, pero hindi sila isinuko ng Diyos. Yan, ang maganda. Ang Diyos ay nagsugo pa rin sa kanila ng kanyang lingkod upang isigaw at ipaabot sa kanila ang kanilang kapahamakang daranasin kung hindi sila gagawa ng pagbabago. So narito ang isang napakagandang attitude na kung tayo mga kapatid, mga kaibigan, ay tinatawag ng Panginoon, magdala ng pabalita sa kanila. Sino nakakaalam? Tayo lamang ang mayroong karapatan o tayo lamang binigyan ng pagkakataon na makalapit sa mga yon at gawin natin ang ating misyon. Ang gawain ng pagigayat ay gawain ng Diyos, pero kailangan din ng Diyos ng mga lalaki at mga babaeng kanyang susuguin upang kung magkagayon, sila'y makasigaw at maipaabot sa kanila ang dakilang pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise So the Lord. sa ating pong pag-aaral na ito, sana po lahat tayo ay nagkaroon ng mga bagong mga pag-iisip, bagong mga pananaw, na tayo magtapat sa Diyos. Ang Diyos ay palaging sabik na magpatawad sa sinuman. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, ang Diyos ay nakahandang magpatawad. Amen. Gaano man kalaki, kasama ang ating nagawa, sapat at higit ang kakayahan ng Diyos na magpatawad sa atin. At sana ganun din ang ating maging karanasan na maging mapagpatawad at maging sabik din tayo para unan natin ang mas marami pa mga taong nawawaglit. At hayaan po natin, kagaya ng mga taga-Ninibe, na napakarami ang tumanggap sa ating Panginoon, idalangin natin mga kapatid. Ba't hindi natin hilingin sa Panginoon? Idalangin natin ang buong Metro Manila. Idalangin natin ang mga lugar na inyong naunawaan, nakikilala, na inyong nakikita ang napakarami mga tao napapahamak. Bakit hindi natin sila iluhod sa ating Panginoon at hilingin sa Kanya, bigyan tayo ng karapatan, maging kasangkapan tayo, na susuguin upang kung magkagayon, para tayong si Jonas, na sa pamamagitan ating paglilingkod at sa biyaya ng Panginoon, mas marami mga kaluluwa ang maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Muli po, minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat palagi sa Panginoon sapagkat tayo palagi nagkakaroon ng karapatan magkasama-sama. At sa pag-aaral na ito, tayo lalong magkaroon ng magandang pagkakilala sa Diyos, maging masunurin sa Kanya at maipahayag natin ang kagalakan na tayo ay mga anak ng Diyos na naghihintay sa Kanyang malapit ng pagdating. At muli po, tayo dadako sa ating panalangin. Mahal namin Diyos, na puno ng biyaya at kahabagan, pinupuri namin ang inyong dakilang pangalan. Lalo po kami nagagalak na makilala kayo, na kayo'y palaging sabik na magpatawad sa sino mang lalapit sa inyo at tatawag sa inyong banal na pangalan. Purihin, O Diyos, ang inyong dakilang pangalan. Amen. At narito, Panginoon, patuloy po namin kinikilala, kami pong lahat ay mga makasalanan. Sa iba't ibang kaparaanan, kami po ay nakakapaghati sa inyong banal na Espiritu. Nakakagawa ng mga mali at hindi nyo kalooban. Ipatawad po sa amin ang aming mga kasalanan. Panginoon, siyasatin po ninyo ang aming mga puso. At ipaunawa po ninyo sa amin, Ama, ang tunay naming katayuan sa inyong harapan. At ang kami palagi lamang nyong akayin, magpakumbaba sa inyong harapan. Kilalanin ang aming mga pagkakamali. Humingi ng patawad sapagkat kayo'y nagagalak na kami patawarin at pagkalooban kami ng bagong karanasan na kami lalong magiging mas malapit sa inyo. Idinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng mga nanonood sa programang ito. Ano man po ang kanilang kalagayan, alalahanin po niyo sila, Panginoon. Patungan din po sila ngayon ang inyong mapagpalang kamay. Ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa kanilang mga puso. At kami po, Panginoon, ay sama-sama niyo pong ihanda na magiging inyong mga lingkod na gagamitin makapangyarihan sa inyong nagtatapos na gawain. O banal na Diyos, salamat po sa katiyakan. Kayo po'y palagi nagmamahal at nagmamalasakit sa amin.
At salamat din po, Panginoon, sa karapatan. Kami po inyong mga hinirang upang maging inyong mga lingkod na gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Salamat po sa pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po, Ama, sa inyong mahal na basbas na nananagaan na ngayon sa aming mga puso at kabuhayan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating
mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin. Sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan. Subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi na alis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows.
all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon, aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila
ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, idalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming.